Hello guys! Kumusta kayo? Ayan. Ito is continuation pa rin guys ng updates ko sa inyo for my 2 years post-KT. Sobrang late na to dahil naging busy ako this past month kasi may election. So kung ikaw ay aking FB friends tayo sa FB, alam mo kung ano yung tinutukoy ko, kung bakit busy ako. Ayan, dahil marami nagtatanong kung ano na lang daw ang aking iniinom na gamot ngayon. 2 years na akong transplant. Magkano daw ang aking monthly ngayon? Saan daw ako kumukuha ng aking pang-maintain ng gamutan after ng transplant. So yan, share ko na sa inyo guys! So, ayan guys, ito na yung aking mga gamot. 17,000 ako ngayon sa aking, pang 2 years, no? So, ayan yung mga anti-rejection na medicine ko. May Fortic. 3 times a day ko siya iniinom. At itong prednisone, once a day, 5 mg. Tsaka yung tacrolimus. Ito yung aking Advagraph. 3 cups ako per day, isang beses ko lang iniinom. So, ganyan lang. Ito yung pinakamahal talaga, yung Advagraph. Umaabot ng 111. No? So, 300, dito pa lang 300 per day na ako. What more pa dito? 3 times a day din to. So, sa loob ng isang buwan, umaabot ako ng 17,000 sa aking gamot. So, ayan, nakita nyo na guys kung magkano yung aking monthly ngayon, no? Umabot ng 17,000 ang aking buwan. So, mga nagtatanong, no, na mga bagong transplant o mga luma na kung magkano daw yung aking pinakamahal na gamot sa isang buwan, no? At magkano yung naging mura kasi may mga nagbabalak din na mag-transplant na para ma-ready daw nila yung kanilang bulsa para sa post-KT medications, no? So, sa akin, sa pagkakatanda ko, ang pinakamahal talaga dyan is yung first 3 months, no, ng post-KT. Sa akin kasi, umabot ng 45,000 eh. Hindi pa discounted yun. Tsaka case-to-case basis yun. Hindi ibig sabihin 45,000 sa akin, 45 din sa inyo. So, depende kasi yun sa mga gamot na ibibigay sa'yo at sa dosage, no, ng anti-rejection. Doon talaga talo-talo kung ilang dosage, so kung mas mataas yung dosage na maibigay sa'yo dahil yun yung kailangan ng katawan mo, ina-adapt ng katawan mo, so mas mahal. So kung mas lessen yung dosage is mas mura. So doon lang talaga nagtatalo-talo yun. So kung magkano naman daw yung pinakamura ko, ako umabot ako ng ng 13,000. Kasi 'di ba ngayon 17,000 ako, naging 13,000 noon. Kasi binabaan yung dosage ko ng anti-rejection. From 3 mg, ginawa na lang siyang 2 mg kasi nga ina-observe ng Nepro kung sakaling babaan ng dosage yung aking anti-rejection, kung okay ba yung magiging result. So inobserbahan ng ilang buwan 'yon. Yun, hindi okay. Binalik ako sa 3 mg na aking anti-rejection yung Advagraph kasi nga bumaba yung level ng result ko ng Tacro nung binabaan yung dosage. So sabi ng aking Nepro, siguro hindi pa ito yung time na babaan natin, pero sana daw iunti-unting babaan na yung aking anti-rejection. Yun naman kasi yung target, habang tumatagal sana mas bumababa yung dosage ng gamot, no, ng anti-rejection. Yan, nagtatanong kung saan naman daw ako kumukuha ng aking pang-sustain ng aking post-KT medicines, no, at saka laboratory. Kung ikaw ay matagal ko na ang subscriber, follower, alam na alam mo kung ano yung bumubuhay sa akin, saan ako kumukuha ng aking pambili ng gamot at saka pambayad ko sa aking laboratory every check-up. So, ako po ay nabubuhay at mabubuhay dahil sa tulong ng medical assistance, guarantee letter,
na hinihingi ko sa kung saan-saan, no? Sa mga politiko, sa mga ganon. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, meron akong video niyan kung paano humingi ng guarantee letter. Baka sakaling makatulong sa iyo kasi based on my experience, sobrang laking tulong. Kailangan mo lang ng sipag at tiyaga panghingi. Ang dami ko nang dada. I-share ko sa inyo itong aking mga gamot. Ito na itsura ng aking mga gamot, guys. Ayan. So, ito ang aking stock dito sa bahay. Huwag na itong pansinin. Ito yung stock ko sa bahay. Itong lalagyanan ko. Gulo-gulo na. Ayan. So, ito yung Advagraph po. Ito yung aking anti-rejection. Ayan. So, meron tayo dito ilang boxes ba itong ang aking stock. Ayan. Aking stock is 2, 4, 5. Ayan. 5 boxes. Siguro 3 buwan din to. Meron pa ako dun. 3 buwan mahigit. O 3 and a half ang ano nito, ang stock ko. Ito yung aking ano. Ito yung mahal, yung 111 yung isa. 90 pieces per ano yan, per month. So ito namang isa, ito is yung may 40 anti-rejection din to. 3 times a day ko din po ininom same noon. Yan. So, ito siya. Ang aking, ano, ganito itsura niya. 3 times a day. 7 a.m., 1 p.m., saka 7 p.m. Unlike itong isa, 3 capsule nito, 7 a.m. lang, araw-araw. Yan yung pagkakaiba nila. So, meron pa ako dito. Yan. So, baba ko naman. Ito naman is yung prednisone ko. Yan. 5 mg ako nito. Once a day. Ito yung pinakamura. Binibili ko lang to sa labas. Then the rest is gamit ko GL. GL na. Kasi wala na akong nilalabas na ano. Basta sipag at syaga lang sabi ko sa inyo eh. Din pala ako dito mga ano, extra mga gamot-gamot. Na maliliit na gamot. Yan. So pakita ko na lang din sa inyo. Ito is ano ba to? Deltiazam, tinabi ko na kasi ito dahil di ko na iniinom, ibig sabihin, mga tira na din. Deltiazam, niresetahan ako nito for my, pag mataas yung, blood pressure. Pero, hindi eh, pinigil na to kasi nga sobrang, naging low blood ako nitong mga, nagdaang mga months. So, hindi na siya binalik. Meron din akong paracetamol, hindi ako sponsored. Iniinom ko to, kung may masakit ulo ko, mga ganon. Kasi ito lang yung pwede. Hindi bawal kasi kami ng pain reliever. Pinagbabawal talaga yun. So, ang advice lang ng Nepro is Biogesic. Bato? Ay, Calci D. Calcium. Nireseta sa akin to noon. Kasi nakita dun sa aking result, medyo mababa yung aking calcium. Pero nung nakita na medyo nasa range na ma'am, okay na. Pinastop. Pero dapat daw talaga may calcium eh. Kasi binder yan nitong prednisone. So, dapat daw kasi pag may naka-prednisone ka, steroid, ang daming epekto. Pwedeng medyo rumupok yung buto, ganyan. Maraming mga, mga side effects nitong prednisone na to. Sana yung pampagana kumain, kaya tumataba. Yun, so, kailangan nito. Pero nakita naman na normal. Pero, yun, chinecheck pa rin yung result niyan pag ng aking calcium. Kung bumaba, ibabalik yun. Ano pa ba to? Meron pa. Ito. Loperamide Diagrams. Hindi ako sponsored. Nireseta to sa akin noon. Ito daw inumin ko kung kakadayariya. Kasi minsan may mga hindi nakakain na maganda. Medyo maselan talaga kami. Kaya bawal kami sa mga uncooked or yung mga hindi malinis yung pagkakaluto, hindi malinis yung pagkaka-prepare. Basta yung mga nalipas na napagkain, medyo hindi na kami dyan kasi masela na kami. Kaya pag nagaganon ako, ito lang talaga yung reseta sa akin. Oops! Hindi ibig sabihin ito nireseta sa akin yung mga kapwa ko transplant dyan ha. Ito din yung inumin nyo. Mag-consult kayo sa Nepro ninyo kasi depende yan. Sa iba kasi iba nire-reseta. Basta sa akin, ayan, tsaka Pocari. Yun na, sinabi ko na sa inyo. Ayan, ano pa meron ko dito? Meron pa pala ako ditong Kremel S. May one time kasi na parang nag-GERD ako. Pero saglit lang naman. Yan. Ito lang nireseta sa akin. Tapos, drink lots of water. Yun lang yung advice.
Yan. So, kung maaari nga daw, huwag na magiinom ng mga kung ano-ano. More on water, mga ganon. Yung laman ng aking mahiwagang box, diba? Ayan. So, meron pa pala ako dito i-share sa inyo. Ito, oh. Meron pa to. Bukod pa yan dito. Bukod pa yan dito. Nakuha ko lang to kanina sa Globo. PCSO. GL ng PCSO to. Worth 10,000 na to, guys. Ha? Biruin nyo magkano yan. Dalawang box ng anti-rejection ko na Adva Graph. So, dagdag na naman yan. Siguro meron na akong 4.5 months to stock. Thank you, Lord. Oh my God. Thank you sa blessings na ibinibigay ninyo. At yan. Ito din. Meron din siyang kasama. Worth 10,000 na yan. O, diba? Pila lang yan. Sipag at syaga lang sabi ko sa inyo. O, diba? Yan. So, ito. Meron din ako ditong i-share sa inyo ang aking lagyanan. Yung ko ng aking mga gamot. Yan. Ito yung lagyanan ko dito sa bahay. Yan. So, mostly umaga ko lang ito nagagamit bago ko pumasok sa trabaho. Kasi 7 a.m. Ito, 7 a.m. 7 a.m. Naka-ready na yan dito sa lamesa para hindi ko makalimutan. Yan. So, tinitake ko pala ito. Walang laman yung tiyan. So, 7 a.m. Hindi pa man ako makain nun. Kakain na ako yan 8 a.m. na. So, yan. Naka-ready yung lagyanan ko. Meron pa ako isang lagyanan na cute. Ito. Yan. Ito naman, nakalagay ito sa aking bag. Pagpapasok ako ng trabaho. Kasi, mahirap na. Kung saan ako mapunta. Punta man ako ng kidney, NKTI, pupunta man ako ng kung saan-saan, hanap ng guarantee letter, pila-pila. May dala akong laging ganito. In case of emergency. Yan. Ang laman, syempre, yung tatlong major gamot ko. Anti-rejection. Nandito sila. Nakalagay. Para talagang safe dun sa bag. Yan yung mga aking mga anek-anek na aking mga gamot, no, na share ko sa inyo. Saka guys, maliban dito sa stock na to, monthly ako nakakakuha sa NKTI. By schedule talaga yon. So, monthly akong, kung ako nagpipick up, no, ng gamot. Gamit lang yung aking guarantee letter, yung aking medical assistance. So, sabi ko sa inyo, sipag at tiyaga lang talaga no? Talagang masosustain natin yung ating gamutan. So, yun guys, kung nagtatanong naman daw kung ano yung aking iniinom na tubig ngayon at ilang liters ako ngayon, ito yung tubig ko. Pakita ko lang sa inyo. Pasilip lang. Yan. So, ito yung aking tubig ngayon. Yan. Hindi ako sponsored pero itong aking tubig ngayon. Distilled. 90 pesos, 10 liters to. So, 2 liters ako per day. Huwag niyo pansinin yung mga ek-ek ko dyan. Ayan ang aking mga collections. Ayan. So, masabi ko sa mga nagbabalak magpa-transplant, natatakot dahil sa mahal na gamot after ng transplant, ang masasabi ko, yes, totoo. Kailangan paghandaan kasi hindi biro at saka hindi natin alam kasi case-to-case basis depende sa kalagayan ng pasyente. Paano i-absorb ng pasyente yung gamot kung may mga pasyente kasi na kahit 1 mg lang ng anti-rejection is okay na. Meron naman 2 mg, kaya na. 3, kagaya ko, 3 mg ako. Yung iba, mas mataas. Depende talaga. So, talagang depende ang magiging monthly mo dun sa absorption ng katawan mo doon sa anti-rejection na nagamot. So, yun lang ko sinasabi na walang imposible dahil in my case, 2 years na ako at marami din ako kilalang transplant na nasustain yung kanilang lifetime maintenance gamit lang yung guarantee letter, yung medical assistance. So, talagang sipag at siyagalan talaga at talagang masasabi ko dahil based sa experience ko yan. Yan, so ayun lang guys, yung share ko sa inyo ngayon sa mga nagtatanong no, ng update sa aking mga iniinom na gamot, magkano iniinom ko, at saan ko kinukuha yung aking pambili or pang-sustain ng aking post-KT medicines tsaka laboratory expenses. So, yun lang guys. Share na lang ako ulit sa inyo ng aking mga updates. Sana hindi ako laging busy, no? So, ngayon na nagkaroon ng pagkakataon dahil long weekend. So, ayun lang. Thank you for always watching at supporting me guys. At hindi ko akalain na kung saan-saan yung nakakarat ng aking video.
So, nakakarating ng Davao, nakakarating na ng India. Meron tayong subscriber sa India. Hi! Thank you for supporting me. Bye!